Sa lungsod ng New York, sinusubukang mabawi ni Eddie ang kanyang van mula sa Collier, ngunit kahit ibigay pa niya ang buong pambayad niya sa renta, hindi pa rin ito sapat para mabayaran ang pagkakagawa. Sa sandaling iyon, tumawag ang anak niyang si Sarah, pero hindi niya ito sinagot dahil abala pa siya sa pakikipagtalo sa mekaniko. Ipinaliwanag ni Eddie na kailangan niya ang van para sunduin ang kanyang anak at magtrabaho bilang tagahatid, ngunit wala pa ring pakialam ang mekaniko. Tumawag naman ang kanyang dating asawa at pasigaw na sinumbatan siya dahil hindi pa rin niya sinusundo si Sarah, na naghihintay pa rin sa paaralan. Pinaalalahanan siyang hindi niya inuuna ang kanyang anak, bago ibinaba ang tawag. Sa sobrang desperasyon, napansin ni Eddie ang wallet ng isang empleyado sa ibabaw ng mesa. Sinadya niyang galitin ang may-ari hanggang siya'y itulak sa mesa, at doon niya palihim na nakuha ang wallet nang hindi napapansin ng iba. Pagkaalis niya, agad niyang sinilip ang laman ng wallet at nadismaya dahil kakaunti lang ang pera. Pagdating niya sa Main Avenue, nagmasid siya sa paligid upang humanap ng posibleng mabiktima, ngunit walang gamit na naiwan o napabayaan. Sinubukan niyang hilahin ang mga pinto ng mga kotse, umaasang may maiwang hindi nakalock, ngunit bigo siya. Isang kotse ang may aso na biglang tumahol, dahilan upang siya'y magulat, ngunit kalaunan ay naging magkaibigan din sila, at binigyan pa niya ito ng tubig. Tinawagan din niya ang ilang kaibigan upang makahiram ng pera, pero wala ni isa ang tumulong sa kanya. Bumili siya ng mga tiket sa loto pero ni isa ay walang premyo. Nang muling tumawag si Sarah, sinagot na ni Eddie at napakinggan niya ang sama ng loob ng anak sa pag-abandona niya rito, ngunit sa kabila ng lahat, sinabi rin ni Sarah na mahal pa rin niya ito. Pagkatapos ng tawag, napansin ni Eddie ang isang mamahaling SUV sa isang liblib na paradahan at sinubukan ang pinto nito. Laking gulat niya nang makita niyang bukas ito. Agad siyang pumasok at nagsimulang maghanap ng mahahalagang bagay ngunit ang natagpuan lang niya ay sunglasses. Nang may dumaang tao, agad siyang umiwas ng tingin upang hindi makilala. Dahil wala siyang mananakaw naghanda na siyang lumabas ngunit nadiskubre niyang kusa ng sumara ang pinto at ngayon ay nakalock na. Nagpanik siya at sinubukang buksan ang iba pang pinto pero wala siyang nabuksan. Nang may muling dumaan, nagkubli na naman siya. Sinubukan niyang sipain at suntukin ang mga bintana, ngunit ni hindi man lang ito nabasag. Biglang tumunog ang isang tablet sa dashboard mula sa isang contact na nakapangalan, "Sagutin mo ako." Hindi ito pinansin ni Eddie at nagpatuloy sa paghahanap ng paraan palabas, hindi niya alam na may nanunood pala sa kanya mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng sasakyan. Sa bandang huli, nakakita siya ng lug wrench sa isang compartment at pinukpok ang bintana gamit ito, pero wala ring epekto. Tumigil ang pagring ng tablet habang wala pa rin siyang nakikitang paraan para makalabas. Sinira ni Eddie ang panel sa pinto at ipinasok ang kanyang kamay, ngunit aksidente niyang nasugatan ang kanyang braso dahil sa nakausling metal. Maya-maya, muling tumunog ang tablet ngunit hindi pa rin ito pinansin ni Eddie habang patuloy na sinusubukang alisin ang panel, na hindi rin naman nagbukas ng pinto. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang cellphone, pero wala siyang signal. Dahil wala nang ibang opsyon, sinagot na rin ni Eddie ang tawag at nakilala niya si William, ang may-ari ng sasakyan. Ininsulto siya ni Eddie at iginiit na palayain siya, ngunit tinuwanan lang siya ni William at pinaandar ang kuryente sa upuan bilang parusa. Ipinaliwanag ni William na 6 na beses nang nilooban ang kanyang kotse nang walang ni isang nahuli, kaya't nagpa-install siya ng espesyal na sistema ng seguridad na ginagawang parang bilangguan ang sasakyan. Sa takot, kinuha ni Eddie ang baril sa kanyang bag at binaril ang bintana, ngunit tumalbog ang bala sa bulletproof na salamin at tumama sa kanyang binti, na nagdulot ng matinding pinsala. Sa mga sandaling iyon, may babaeng nagpark ng sasakyan malapit sa kanya at sinubukan ni Eddie humingi ng tulong, pero tinted at soundproof ang mga bintana kaya't ginamit lang ito ng babae bilang salamin at umalis. Dumudugo ng husto ang binti ni Eddie, ngunit tumanggi si William na tumawag ng ambulansya, sinasabing isa siyang doktor. Nang subukan ulit ni Eddie ang kanyang cellphone, wala pa rin itong signal. Ipinaliwanag ni William na nagja-jam ang kotse ng lahat ng signal. Tinali ni Eddie ang kanyang sinta sa sugat, pero hindi ito sapat upang mapigil ang pagdurugo. Patuloy rin siyang kinukuryente ni William tuwing siya'y nagmumura, kaya't dahil sa kombinasyon ng pagkawala ng dugo at kuryente, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, gabi na at umuulan. Laking gulat niya nang makita niyang nakabandage na ang kanyang sugat sa braso at binti. Sinilip niya ang bag para sa makakain o maiinom, pero parehong ubos na ang tubig at tinapay. Kinaumagahan, tumawag muli si William at sinubukang ikwento ang kanyang buhay, na ikinainis ni Eddie. Muling kinuryente ni William si Eddie bago binuksan ang aircon at pinatugtog ang Yod Elong music. Sa una, sinabi ni Eddie na ayos lang ang kanta, ngunit makalipas ang ilang oras ay tuluyan siyang nabaliw sa paulit-ulit na tugtugin. Sa sobrang lamig kinagabihan, ginamit ni Eddie ang seat covers bilang kumot. Nang tumawag si William, nag-alok ng taos-pusong paghingi ng tawad si Eddie at nangakong hindi na magiging bastos. Tahimik na pinatay ni William ang aircon pero hindi pa rin siya pinalaya.
Kinabukasan, umiihi si Eddie sa walang lamang bote ng tubig bago sinimulang sirain ang loob ng sasakyan sa pag-asang makahanap ng paraan palabas, pero wala pa ring gumana. Nang tumawag si William para siya'y tuyain, napansin ni Eddie ang isang taong nakatingin mula sa balcony sa parking area. Nagkausap sila, pero nang magbitaw ng matarahi na sagot si Eddie, muli siyang kinuryent. Hindi ito naging hadlang para sabihan niya si William na kung hahayaan siyang mamatay, siya rin ang mapapahamak. Ipinaliwanag ni Eddie na hindi siya pumapatay ng tao at ang baril niya ay para lang sa proteksyon. Pero wala itong pakialam si William at tinawag niyang bobo ang mga pulis kaya't hindi siya matutunton. Ibinunyag din ni William na may cancer siya at 4 na buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay, kaya't gusto raw niyang gumawa ng pagbabago. Dahil hindi epektibo ang sistema, siya na raw mismo ang gagawa ng hustisya. Humingi siya ng social security number ni Eddie para i-check ang record nito. Kung ito ang unang kasalanan niya, magiging mahinahon siya, pero kung may kriminal na record, puputulan daw niya ang mga daliri ni Eddie, gaya ng ginagawa sa ilang bansa sa mga magnanakaw. Tumanggi si Eddie na ibigay ang numero at sinabing ang mga tao ay napipilitang magnakaw dahil bigo ang sistema sa pagbibigay ng trabaho, habang ang mga mayayaman gaya ni William ay nagtatago ng lahat ng yaman. Na-offend si William at muli siyang kinuryente bago ibalik ang malakas na musika. Kinagabihan, nagsimulang tumaas ang temperatura sa loob ng sasakyan at napilitan si Eddie na haburin ang kanyang mga damit. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng ulan. Halos mapilitan siyang inumin ang sarili niyang ihi, pero hindi niya magawa. Tumawag si William at inalok siya ng tubig at normal na temperatura kapalit ng kanyang social security number. Wala nang ibang pagpipilian si Eddie kaya tinanggap niya ang kasunduan. Nang makuha ni William ang numero, pinatay nito ang init at inamin na nagtago siya ng bote ng tubig sa ilalim ng upuan nang gamutin niya ang sugat ni Eddie. Pagkainom ng buong bote ng tubig, sinubukang matulog ni Eddie pero may nararamdaman siyang sagabal sa bulsa ng kanyang jacket. Nandoon pala ang mga tiket sa loto na binili niya dati, at may isa pa siyang hindi nabubuksan. Kinalmat niya ito ngayon at natatawang natuklasan na nanalo siya ng perang kailangan niya. Tumawag muli si William para alamin ang nangyayari, at same time na nakiusap si Eddie para sa pagkain, habang taos-puso ang pag-amin sa kanyang kasalanan sa isang nakakagiliw na pahayag. Napagpasyahan ni William na hindi baliw si Eddie, kaya't binuksan ang glove compartment kung saan may nakatagong pagkain agad itong kinuha ni Eddie at napansin din niya ang isang switch sa loob bago pa ito maisara. Binaba ni William ang tawag nang makatanggap siya ng isa pang tawag, pero naririnig pa rin ni Eddie ang boses niya sa mga speaker, at nakumpirma niyang si William ay isa talagang doktor. Pagkatapos, inanunsyo ng lalaki na kailangan na niyang umalis. Napansin ni Eddie na gumalaw ang figure sa balkonahe, ibig sabihin, siya ang kanyang bihag. Nang umalis na si William mula sa balkonahe, tinaas ni Eddie ang gitnang daliri sa kamera at hindi ito nakatanggap ng reaksyon, ibig sabihin, hindi na siya pinapanood. Binuksan ni Eddie ang glove compartment at kinuha na ng litrato ang mga circuit sa loob upang malaman kung ano ang maaari niyang galawin. Ipinasok niya ang braso niya at sinubukang abutin ang switch, pero sa halip ay nabali ang kanyang kuko sa sakit. Nang sinubukan niyang muli, biglang kumuryente ang mga upuan, bumalik na si William at nakita siyang may ginagawa. Kinabukasan, nanatili si Eddie sa harap na upuan at nagkunwaring nagpapahinga pero ang paa niya ay nasa loob ng glove compartment, sinusubukang abutin ang switch. Lumipas ang isang araw at sobrang hina na ng kanyang katawan kaya wala na siyang nagawa kundi inumin ang sarili niyang ihi. Kinagabihan, sa wakas ay naabot ng paa ni Eddie ang switch at napaga niya ang kuryente ng sasakyan. Agad siyang lumipat sa driver's seat at pinatakbo ang kotse, ngunit huminto ito pagkalipas lang ng ilang minuto. Tumawag si William upang tuyain siya at pinaandar muli ang kotse, ngayon ay siya na ang nagmamaneho nito ng remote. Habang tumatakbo sa mga kalsada, pinatugtog ni William ang classical music at sinabi na lahat ng tao ay nabubuhay sa takot dahil sa krimen sa New York. Natarante si Eddie nang magsimulang bumilis ng husto ang takbo ng sasakyan at huminto ito sa isang madilim na eskinita kung saan may dalawang kriminal na binubugbog ang isang lalaki. Binuksan ni William ang mga ilaw ng kotse at nagbusina, dahilan para tumingin ang isang lalaki at ipakita ang kanyang baril. Biglang bumilis ang sasakyan at nabundol siya habang tumatawa si William. Tumakbo ang isa pang lalaki habang nagpapaputok ng baril, pero hindi tinablan ng bala ang bulletproof na salamin. Hinabol siya ng kotse, at nang bigla siyang lumiko upang tumakas, nakita niyang may harang ang daan. Pinaandar ni William ng mas mabilis ang kotse at binangga ang gate upang tamaan ang lalaki. Nang sinubukan nitong bumangon, patuloy siyang sinagasaan hanggang sa duguan at halos wala ng malay. Matapos ang matinding pagsisigaw, nakiusap si Eddie kay William na itigil na ito. Umatras ang kotse, ngunit niloloko lang siya ni William, bigla uli nitong sinagasaan ang ulo ng lalaki. Sa galit, nagsimulang magmura si Eddie kaya pinatugtog ni William ang malakas na musika habang muling pinaandar ang kotse sa mga lansangan. Sobrang bilis nito at halos sumalpok sa ibang sasakyan.
Pumasok ito sa isang gusaling paradahan at mabilis na umakyat sa mga rampahan hanggang marating ang bubong, kung saan lalo pang bumilis ang takbo upang takutin si Eddie. Napatili siya nang lumapit ang kotse sa gilid, ngunit bigla itong huminto sa huling segundo, dahilan upang tumama ang ulo ni Eddie at mawala ng malay. Kinabukasan, nagising si Eddie na nasa loob pa rin ng gumagalaw na sasakyan. Ibinunyag ni William na binisita niya ang pamilya ni Eddie at dinala pa si Sarah sa paaralan sa pagpapanggap bilang taga-non-profit na organisasyon. Habang pinapagalitan si Eddie dahil sa hindi pagbabayad ng sustento, huminto ang sasakyan sa harap ng paaralan at laking hilakbot ni Eddie nang makita si Sarah na lumalabas. Naglakad pa uwi si Sarah at sinundan siya ng kotse, dumaan ito nang napakalapit sa kanya, na parang sinusubukang sagasaan siya. Nang muling mapansin ni Sarah ang sasakyan, binilisan niya ang andar ng kanyang scooter habang umiiyak si Eddie at paulit-ulit na humihingi ng tawad gamit ang lahat ng malambing na salitang alam niya. Pero hindi ito sapat para kay William, pinabilis pa niya ang kotse. Dahil sa desperasyon, sinubukan ni Eddie na magpakamatay gamit ang kanyang baril, ngunit wala itong laman. Sabi ni William, kinuha niya ang mga bala habang tinatahi ang sugat ni Eddie. Sa natitirang oras ng araw, nanahimik si Eddie habang si William ay patuloy sa pagbatikos sa sistema. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang sumabog ang damdamin ni Eddie. Sinira niya ang mga kamera at sinipa ang tablet hanggang sa masira ito. Hindi pa rin huminto ang kotse, kaya't tiningnan niya ang mga litrato ni Sarah sa kanyang cellphone at nag-record ng isang taos-pusong mensahe ng paghingi ng tawad sa pagiging masamang ama. Sa kasamaang palad, hindi niya ito maipadala dahil nakajam pa rin ang signal. Ilang sandali pa, huminto ang kotse sa ibang paradahan at binaba ni William ang bintana upang bumati. Nagwala si Eddie at sinubukang umatake, ngunit kinuryente siya ni William hanggang tumigil ito. Matapos mag-spray ng pabango upang maalis ang amoy ng dumi ni Eddie, inabot ni William ang mga zip tie at inutusan siyang itali ang kanyang palso. Tumanggi muna si Eddie, pero napa-oo rin ng muling kinuryente. Nang nakatali na si Eddie sa isang hook ng kotse, sumakay si William at nag-iwan ng bag sa likod. Ibinalik niya ang mga bala sa baril, pinayagan si Eddie na manigarilyo, at binigyan ng gummy bears. Pinatugtog niya ulit ang classical music at umalis na. Sa biyahe, tinanong ni Eddie tungkol sa anak ni William, na dahilan upang ilang ulit siyang ihinto at ipasubsob ang ulo sa dashboard. Nagwala si William tungkol sa bagong henerasyon at ibinunyag na napatay ang kanyang anak ng mga magnanakaw na tangkang nakawin ang kanyang sasakyan. Itinutok pa niya ang baril kay Eddie habang nagtatalo sila tungkol sa tunay na kahulugan ng hustisya. Habang nangyayari ito, nakapasok muli ang paa ni Eddie sa glove compartment at naabot niya ang switch, pinatay niya ang kuryente. Nawalan ng kontrol ang kotse at nahulog sa bangin, dahilan upang mabali ang ilong ni Eddie sa dashboard. Aksidenteng nagpaputok si William at ang bala ay tumalbog sa mga bintana bago siya tinamaan mula sa likod. Pagkaikot sa bangin, tumigil ang sasakyan malapit sa ilog at nawala ng malay ang dalawa. Kinaumagahan, dahil wala nang gumaganang jammer, naipadala na ng cellphone ang mensahe ni Eddie. Siya ang unang nagising at nagsimulang kumawala sa zip ties. Nakatakas siya sa oras na nagising si William, kaya't naglaban silang dalawa. Sa tindi ng galit, binugbog ni Eddie si William at tinutok ang baril, ngunit biglang tumunog ang cellphone, si Sarah ang tumatawag. Sinagot ito ni Eddie at narinig niyang sobrang nag-aalala si Sarah dahil narinig ang mensahe niya. Tiniyak niyang ayos lang siya at nangangakong susunduin siya mamaya. Biglang nagliyab ang makina ng kotse at humiling si Eddie kay William na buksan ang pinto, pero ngumiti lang ito. At sinabing, masaya ito, bago tuluyang namatay. Tiningnan ni Eddie ang bag ni William at nakakita ng maso, sapat upang basagin sa wakas ang bintana. Nakatakas siya mula sa sasakyan bago pa lumaganap ang apoy. Umalis siya dala ang kanyang panalong tiket sa loto, habang naiwan ang bangkay ni William sa nagliliyab na kotse. Pagtapak niya sa kalsada, may dumaan na sasakyan at tinulungan siya ng driver. Ilang sandali pa, nagtungo si Eddie upang kunin ang van, pero ginagawa pa rin ito ng mekaniko. Ayaw niyang mahuli, kaya ipinagbili na lang niya ang van at bumili ng bisikleta. Sumakay siya papunta sa paaralan, at sa wakas, niyakap niya ng mahigpit si Sarah. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood.